You know what is up mga Maki Peeps? Good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo? Well, for today's video, panibagong episode tayo ng ating coffee ride adventure. So tara na, bago tayo magpatuloy, mag-intro video muna tayo. So mga Wacky Peeps, kung ikaw ay actually bago dito sa aking channel, welcome. And if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe, hit my notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. And since this is a coffee ride, if ikaw ay isang coffee lover na mahilig magkape sa mga local coffee shops na masarap, affordable at maganda yung ambience, make sure na panoorin mo yung mga previous coffee rides ko mula sa playlist link na nakalagay dyan sa description. Okay? Alright! Anyway mga Wacky Peeps, ang coffee ride episode natin for today ay sa may Lucena City. Medyo malayo-layo. Andito pa lang tayo sa may Kalawan. Babaybayin natin ng San Pablo and then saka tayo maglo-Lucena. According to Waze, meron tayong 1 hour and 25 minutes sa ating ETA. Actually dapat maaga akong umalis, kaso nalate ako ng gising. Tapos yun nga, naplatan pa ako ng gulong sa likod, napako pa ako. Malas, no? Well, thank God, naayos naman lahat. So ang pupuntahan natin ngayon na coffee shop, as mentioned earlier, ay sa may Lucena City. Ang pangalan niya ay Cafe Tukan. Ganda ng view. Cafe Tukan ba o Cafe Tukan? Hindi ko alam kung paano pronounce yun eh. Dapat yung ocular inspection ko lang yung cafe na yun kasi doon kami mag year end ride ng XSR 155 Laguna. Sabi ko i-copy ride ko na rin, sayang eh. Sayang yung alis, di ba? So since meron pa naman tayong isang oras mahigit at medyo malayo-layo pa, putulin ko lang to, then balikan ko kayo pag medyo nandun tayo sa may parting Quezon or Lucena, okay? I'll be right back. Yes. So dito na tayo sa National Road ng San Pablo, papuntang Chaong Diversion Road na tayo eh. So sabi dito ni Waze, 47 minutes na lang yung travel time natin. So I'm not sure kung kailan ko maipopost ito, pero more or less maipopost ko ito by December na. So dapat ginigreet ko na kayo ng ng happy holidays since December na. Hoy, bagong kalsada, hindi bagong ayos. Semento, hindi asfalto. Ano nga ba sinasabi ko? Yun nga. So kung napapanood nyo ito, tapos i-upload ko ng by December na, happy holidays sa inyo. And hopefully magkaroon kayo ng maligayang Pasko. At naku, malapit na din palang 2025, no? Parang kailan lang, ang bilis. Nakaisang taon na ulit tayo. Teka, ganong kalayo pa ba yung Chaong Diversion Road? 2.9 kilometers pa. Habang binabaybay natin to, gusto ko magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin dito sa YouTube at even sa aking mga social media accounts like Facebook, Instagram at TikTok.
Although hindi po ako masyadong naging active dito sa YouTube this past few months, active naman po tayo sa ating mga social media accounts. So kung meron kayong time, try nyo rin bisitahin yung lubak yung mga social media accounts ko, especially yung Facebook and TikTok. Sa Instagram okay din, goods din ako sa Instagram. Wala namang masama, may libre lang naman yung pag-like at follow, di ba? Yes, bakit traffic? Okay, nag-iisang way pala. Kaya pala. Parang ginawa nilang patag yung kalsada dito, gawa ng mga lubak tulad nito. Siguro yung next year tong sa kabilang side. Ito side na to medyo okay na Ito na pala tayo sa arko ng province of Quezon. Ayun na. Tama. Ginagawa. Hindi pa nila tapos to. Kaya medyo nagiging one way ito papunta. Nandito na tayo sa province of Quezon. Province of Quezon, mga wakitips. So 44 minutes to go. Ito Hacienda Escudero. Tayo dito. Yes, ito na po, kakaliwa na po. Ito medyo traffic dito, alam ko malapit na tayo sa Candelaria Bypass Road. Yan dito yung yung hiniraman natin ng R7. Saan nga ba yun? Nakalimutan ko yung name pa. Pasensya na kayo kalimutan ko yung name niya. Dito yun saan nga ba banda yun? Dito yan sa Alvinville. Diyan nakatira si sir, yung may-ari ng R7 na nahiraman natin. Tapos dito tayo na gano'n dito natin na-review pati tinest ride yung R7 dito sa Candelaria Bypass Road. Back in 2022 yata yun. Yes, ito na po. Na po. Slow down daw. Parang ginagawa na rin dito Sariaya, Bicol, diretso. San Juan, Batangas, kanan. Ano yung pakaliwa? Kalimutan kong basahin. Anyway, sabi ni Waze, diretso tayo. Padaan po.
May Jollibee na rin dito. Grabe. Oh, yung truck. Grabe. Grabe yun, sir. Yan na naman yung truck, oh. Grabe. Ito may lubak dito eh. Ito, oh. Lubak to eh. Kaso ba't inaanuhan ng mga bata yan? Naku, wala akong pambigay ng barya. Sorry mga boys and girls. Ang tanong, bakit sila nangahingi ng barya? Diba? Minutes to go. Yes, tapos kakanan na tayo dito. Papunta pa lang Chaong at Candelaria Town proper yung pakaliwa, tapos pa Manila yun. Dito tayo, Lucena, Bicol, Sariaya. So pupunta naman tayo sa Sariaya Bypass Road. 10 minutes daw. Hirap lang magmabilis dito, gawa ng national road, tapos ang daming tricycle, tapos ang daming sumusulpot tulad ng ganyan. Ayan, oh. Since ang daming kanto, dapat ang pagbilis mo dito medyo alale ka. Ayan, tulad ng ganyan, oh. Biglang nag-U-turn yung tricycle. Tapos yung mga nagmamotor dito walang helmet. Probinsya feels eh, no? Ayun, dapat malayo pa lang yung mga ganun lumalabas at pumapasok. Kumaano na kayo na may minor na. Magle-left ba itong si Kuya? Naka-left shine siya eh. Nagsasakay tapos biglang mag-merge ng lane. Ba, 15 minutes na lang pala tayo. Ano ba yan? Nakalimutan sungkitin. Kamtuting Kupit, no? Malayo pa rin talaga ang Lucena, no? Pag galing ka ng Kalamba, malayo-layo din talaga. Nireset ko yung trip 1 ko eh, no? Nagpagas ako kanina. So yung trip 1 ko ngayon, no? Total of 67 kilometers na yun na itatakbo mula dun sa gas station, dun sa Clean Fuel na sa malapit sa amin. So malapit na tayo sa Sariaya Bypass Road. 600 meters na lang, kakanan tayo. Ayun, yung 300 meters. Yes po, thank you. Nag-thank you kay Waze. Dapat lang na nag-thank you tayo kay Waze kasi libre yung paggamit niyan eh. Dapat nga nag-thank you tayo doon sa gumawa niyan eh. Laking tulong kaya niya. Yes, ito na po, magta-turn right na po. Yes. Ano? Continue straight daw for 7 minutes. Grabe. 9 minutes na lang pala yung na-travel natin. So, ibig sabihin, malapit na tayo dun sa cafe na pupuntahan natin.
Cafe Tukan. Feeling ko nakadaan na ako dito before eh. Mga accessory pa gamit ko. Meron tayong pinuntahan nun sa ano eh, sa Lucena na coffee shop. May copyright din pala dito. Alam mo sinasabi ko, nakadaan na tayo before dito. Meron tayong pinuntahan nun sa Lucena na coffee shop. Sa may bayan ng Lucena yun. So parang itong coffee shop na pupunta natin, parang second time natin sa Lucena na magko-coffee ride. Oh, ano? Wala ka pang helmet ha? Up, yeah. At siya nag-slow down. Buti may mga ganitong bypass road para iwas traffic sa mga bayan-bayan. Up, yeah. Ups. Saan po? Cafe local oh. Buti na lang, spalto dito. Oo, natatandaan ko wala pang masyadong puno dito eh. Siguro kumapal na lang gawa ng ulan. Itong mga to, walang helmet oh. May bata pang kasama, grabe. Multiple lanes merging ahead daw. Okay, lubak ba yan? Hindi. Mild lang. Ito lubak. Yun lang. Dito tayo. Buti may sasakyan na RAV4 para masundan. Ilang minutes pa? 5 minutes? 6 minutes? Dito hindi pa masyadong makapal yung mga ano. Up, yeah. Lubak. Ayun pa. Hindi naka-helmet. Oops, lubak ba yan? Kaya tayo sa gitna. Ayan. Ayan, kaya. Ay, nako. Eto, dito tayo. Ano ba yan? Inayos nga nila pero may mga natirang lubak. Padaan po. Lapit na tayo, nakikita ko na yung finish line. Yes. Up. Yeah, yan. Tingnan mo yan, oh. Kamote, eh. Ay medyo gutom na. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Pero sakto siguro brunch na rin para lunch at tanghalian. Lunch at tanghalian. Bopols. Agahan at tanghalian. So kakaliwa tayo
Saan? Okay. Dito. So mga Maki Pips, dito tayo sa Cafe Tukan. Ayan. Meron din silang taas. Tapos meron din silang dine-in. Meron silang alfresco. Ito yung parking nila. Ayan. May parking din naman doon since may gasolinahan dito. Nandito sila sa loob ng giant gasoline station. Check natin yung taas. Diyan muna yung bag. Check natin yung itsura ng taas nila. Meron din palang dining dito sa taas. Oh. Nice. Sakto pala dito. Pag dito kami no vaping, smoking. Pag dito kami year end. Nice. Baka tayo. Alright. Siyempre dala natin ang ating kapote. Pati yung pang tire pressure ko. Buti na lang talaga nasa gitnang pasak nung naplatan tayo kanina. Ayan. So pasok na tayo sa loob. Check natin. Push daw, push. Ito pala sa loob. Ano pang tindahan, no? Check natin yung menu nila. Coffee. Check natin yung menu nila. Okay, ma-order natin. Coffee, frappe, soda. Dito tayo sa lamesa. Nice. Ang dami nilang food options, oh. May pizza pa. Gutom tuloy ako. May beer. Wine. So order lang ako mga Maki Pips. Balik ako kayo. Ako mga Maki Pips, I am back. Sorry, pasensya na. Munti ko nang makalimutan i-video. Natandaan ko, hindi ko pa pala nabibidyoan. So yun yung order ko. Iced vanilla macchiato. Tapos tapsilog. Ayan. Dito na tayo sa baba pumuesto. Ayan, okay naman dito. Ayan. Ayan yung sa red, oh. So, nakaisang subo na ako tapos natandaan ko, di ko pa pala nakukuhanan. So, ayan yung itsura niya. Sorry, nabawasan ko na. Gutom na kasi ako eh. Anyway, masarap yung lasa ng tapod sa una ko subo. At natikmo ko na rin yung kape, masarap. Ayan, kain lang ako mga Maki Pips, okay? Yes mga Maki Pips, gusto tayo dito sa Cafe Tukan. So, dalawa yung branch nila. Mayroon sa Sariaya. Tapos ito yung sa may Lucena. Masarap yung tapa, pati yung coffee nila. Ang daming options for food, pati drinks. Tapos madali pang puntahan since along the road lang. Madali lang naman sila i-waze. Basta pag nakita nyo na itong giant na gasoline station, eto na, dito sila sa loob. So nabusog tayo. Laki ng service ng tapa nila. So tara na, tayo ay pauwi na. Pakita ko sa inyo, yan, total trip 1 ko 78.1 kilometers. So mula yun nung nagpagasolina ako kanina sa Clean Fuel sa Bukal papunta dito. So more or less ang balikan 150 kilometers.
So kwento ko nga pala na bago tayo umalis, naplatan ako kanina sa may Los Baños. Buti na lang may dala tayong tire inflator, tapos saka ako nagpa-tasak, may nakita akong vulcanizing shop. Thank you kay Lord yan, nag-provide siya agad ng vulcanizing shop, hindi ako nahirapan maghanap. So pinaglagyan ko siya na siya ngayon ng ng sealant, para pag in case na mapako kagad, hindi kagad lalambot. Kasi lumalambot kagad pag walang sealant eh. Yes. So tayo ay uwi na. Yes. Painitin lang natin ng mga 1 minute. So let's go. Cafe Tukan, recommended. Cafe Tukan. Yes. Busog. Ano motor yun? Classic eh. Yes. Anyway, panalo yung Cafe Tukan na yon. No wonder kasama sila sa isa sa mga magagandang cafe dito sa Lucena. Kasi mayroon kami pinagpilian na listahan na nakita namin na post sa Facebook. Isa yan sa nasa top 10 yung Cafe Tukan na yan. Panalo yung food. Daming servings ng tapa. Mapapaturize ka Tapos dalawa yung itlog. Tapos yung kape na ininom ko, ice vanilla macchiato, yun. Panalo din yun. I'm sure po masarap din yung ibang kape nila. Pag balik ko dyan, ibang kape naman titikman ko. So mga Wacky Tips, kung kayo ay actually naghahanap ng ride destination sa Lucena, breakfast ride or tatambayan lang, or if malapit kayo dito, visit nyo na yung Cafe Tukan. Lalagay ko sa description yung kanilang mga social media accounts para ma-check na sila, okay? Woo! Anyway mga Wacky Tips, dito ko natatapusin ang aking video. Maraming salamat kung tinapos mo ito. Na-appreciate ko yung suporta niyo sa akin. Of course, kung nagustuhan niyo man ito, hindi, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit niyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na ipapost ko. Okay? Alright! So, stay safe po sa ating lahat, and of course, ride safe po sa ating mga motorista. Enjoy the rest of your day, and I will see you all on my next adventure. Until next time mga Wacky Tips, God bless everyone. Bye! Ito na tayo bumamba. Downshift muna tayo. Yeah! Bye mga Wacky Tips! Yes!